Hi guys! Welcome dito sa The Sun Charo. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is general and collective reading. Your energy at this time. Knight of Cups in reverse. Meron ka na-reject na offer or sinend nila sa'yo na like negativity or spell or yung utos nila sa'yo, mga ganon, yung sinusuyo nila sa'yo, kahit yung mapapalipad hangin, mga ganon, or yung pa-orasyon ba, picture, na-reject mo yan. And ikaw to, the Empress, you are attractive, you are powerful, balance, and nasa iyo na lahat kasi combination of 4 queens to, kaya balance ka, and you're intuitive, may self-love, a marriage material, positive, may yellow dito eh. Natural, simple, pero attractive, good looking. Ayan. Ano ang energy mo pa dito? May faith ka. Ayan, may pananampalataya ka. May faith ka ngayon. And ano yung darating sa'yo when it comes sa love life mo? Sino yung magpupursue sa'yo o mag-message sa'yo? See? Etong merong inaantay na person. Meron siyang inaantay na pwedeng pera or kung kailan na siya mag-take na action sa'yo. Kung ano mo inaantay, meron siyang inaantay eh. Or kung kailan kikita yung investment niya, meron siya inaantay. Kung kailan magkaroon ng growth niyo, pwede kung gano'n. Kung kailan na siya swertihin, kung kailan na yung tamang panahon, mga gano'n ba. Matyaga siya na nag-aantay. Ano pa? Ang tungkol kay Seven of Pentacles na yan. Hindi siya defensive, hindi siya guarded. Sus, may background music. Ano pa? Ang tungkol kay Seven of Pentacles. Hiwalay siya, separated, pwedeng from you or sa nakarelasyon niya, or separated kayo, o dati nakarelasyon mo to, and or else unstable siya, hindi siya secured right now, or not in a stable relationship. So ano pa, ang tungkol dyan kay anong main energy ni Seven of Pentacles na yan. Seven of Cups. Hindi na siya nalilito, hindi na siya distracted. Alam niya na kung ano talaga yung gusto niya. Alam niya kung sino ang i-pursue niya. Alam niya kung sino ang pipiliin niya. Yan, hindi na siya nalilito, hindi na siya distracted. Hindi na naguguluhan yung isip ng person na to. Kung ano yung pipiliin niya, kung ano yung i-priority niya, kung ano yung gusto niya talaga. Mga ganun ba? Ano ang message sa'yo na Seven of Pentacles na yan? Nag-juggling daw siya. Maaaring in the past, lately, ay nalito nga kasi ito, diba? Pero naka-recover na siya from that. Hindi na siya ngayon nalilito. Hindi na siya ngayon naguguluhan. Kung may option to, maaaring na nahirapan siya mag-decide kung sino piliin sa inyo. Or else kung nahirapan siyang mag-decide kung i-pursue ka nyo, hindi. Kung kontakin kayo, hindi. Pwedeng ganun din.
sa Two of Pentacles. Ano pa ang gustong sabihin sa'yo ni Seven of Pentacles na yan? Hindi niya mapigilan yung damdamin niya sa'yo. Hindi niya mapigilan yung feelings niya sa'yo. Hindi na niya kinokontrol. Pwede rin hindi na niya kinokontrol yung sarili niya na mag-take na action sa'yo, na kontakin ka. Hindi niya na kinokontrol yung sarili niya na gumawa ng move towards you. Yan. Ano pa, o hindi niya na ini-strict yung sarili niya na makipag-communicate sa'yo. Kasi King of Swords in reverse. Hindi na siya cold, hindi na siya unemotional. So yan. Or kung meron siyang tinatandaan na or iniisip na yung nakapagkit sa isipan niya o ano na talaga, nakabaon na sa isipan niya ba, no? Kunwari, nag-decide siya huwag ka nang kontakin at meron siyang sama ng loob sa'yo. Kunwari, no, ganun. Nawala na yun. Parang lumambot na yung puso niya sa'yo. Parang ganun ba? Hindi niya na mapigilan yung damdamin niya sa'yo. So, ano pa ang nais sabihin sa'yo o nais iparating sa'yo ni Seven of Pentacles? Upright yan. Let's see. Upright ka. Sasaktan daw siya o binitray o feeling betrayed o nasasaktan siya, na-hurt siya. What's with the Ten of Swords here? Upright ba to? King of Wands. Yeah. Meron ng betray daw sa kanya. Si King of Wands. Someone na goal-driven, a hunter type. May nang betray daw sa kanya. Tinraidor siya. Bakit gusto ka ni King of Wands? O kaya gusto ka ni King of Wands. Kaya tinraidor siya ni King of Wands. May ginawang katraidoran sa kanya si King of Wands. Patalikod siya, tinira o inatake o kung ano mang katraidoran yan. Meron siyang ginawa dito. Gusto ni King of Wands kasi na mag-offer na huge offer sa'yo eh. Karibal niya to si King of Wands sa'yo. Pwede new person ito si King of Wands o past person mo o current person or hindi ko na-clarify. Basta si King of Wands daw traidor. Tinraidor daw siya. Inaano daw siya, inaatake, no? Inaano daw siya, may ginagawa sa kanya. Para bang sinisindan siya ng, ano ba yan, satanic arrows ni King of Wands? Baka satanic arrows. Hindi yan satanic arrows, negative arrows. Hindi. Sinisindan siya ng spell. Baka spell. Ito yun, pag ganyan yun. Hindi. May ginagawa sa kanya katraidoran si King of Wands. Sinisendan siya ng demonyo ni King of Wands. Katraidor ang demonyo daw sinisend sa kanya ni King of Wands. Saan niya nalaman? Sa hula. Paano pa hula? Hindi. Saan niya kayo nalaman? Naramdaman niya na na-feel niya. Kasi naramdaman niya na feel niya. Kasi may gusto to si King of Wands sa'yo. Sinisindan ni King of Wands daw siya ng demonyo para patayin siya. Para patayin siya. Para patayin siya. Gusto siyang patayin ni King of Wands. Gamit yung demonyo. O, hindi lang basta saktan siya, kundi para patayin daw siya. So, yan. Dahil may gusto ito si King of Wands sa'yo. At gusto ni King of Wands na mag-offer sa'yo ng huge offer. Yung magsama kayo, mag-umpisa kayo magsama. Ganun yung kadalasan pag Ace of Pentacles, basta it's a huge offer, no? Yung mag-purchase na kayo ng house and lot, hindi magsama kayo. Yung ganun ba? Sa bahay lupa na tira na, siyempre, titirahanin nyo. Yan. Ano ba nagustuhan sa'yo ni King of Wands? Bakit nagagawa niya talaga tong mga kahindik-hindik, charot. The Maiden. Kasi mapagmahal ka sa'yo.
or natural ka, simple. Either yung sa nabanggit ko na natural yung beauty mo, no? Yung looks mo, babae, lalaki ka man. Mahilig ka sa nature, mahilig kang simple ka lang. Hindi ka maarte. Yun ang nagustuhan niya sa'yo. And mapagmahal ka. You're kind-hearted. So ano naman, pero si King of Wands, kung sakaling ginagawa niya man to dito sa person mo na to na si Seven of Pentacles, hindi yan kind-hearted. Evil yan siya. Ano ba nagustuhan sa'yo ni Seven of Pentacles naman? Kasi connected ka sa heaven and sa Mother Earth or kaya ay napaka-powerful ng personality mo, may face ng dragon dito, or mahilig ka manalangin kasi kaya connected ka sa langit kasi mahilig ka manalangin, mga ganun ba, no? And connected ka din sa Mother Earth, sa Earth, yung ganun ba na spiritual din na klase ng tao kasi may heaven dito. So yan, and or else ay pwedeng sa side ka ng langit, no? Sa side ka ng kabutihan. Parang ganun ba? Yan. Or pwede ding representative ka ng langit. Pwede ding ganun, no? Or connected ka sa langit. Ganun yun. Ano yung ibig sabihin ng heaven and the earth dito sa nagustuhan sa'yo ni Seven of Pentacles? Kasi connected ka sa langit? Hindi. Dahil ba maka-Diyos ka? Hindi. Dahil nasa side ka ng langit? Hindi. Nasa side ka ng kabutihan, parang yun ang ibig kong sabihin. Dahil may mission ka galing sa langit? No. Dahil binigyan ka ng kapangyarihan ng langit. Ne? Hindi talaga. Hindi yun ang ibig sabihin ni Seven of Pentacles. No? So, ibig niya sabihin dito na heaven and earth, na lumabas na heaven and earth. May ibig sabihin niyan siya na dahil tingin niya sugo ka galing sa langit. Hindi. Dahil tingin niya celestial being ka na pinadala dito sa lupa. Hindi. Dahil you are connected to God. Ayun, dahil connected ka sa God. Dahil connected ka sa God. Dahil connected ka sa God, yun ang ibig sabihin dyan, ha? Seven and earth. So, ayan, dahil connected ka sa God, kahit mag-pray ka, diba? Basta totoong God ang iyong kakonect kasi minsan yung evil forces, yung devil, nagkukunwari silang God. Nagkukunwari sila, napipretend silang anghel, God. Basta ganyan sila kasi ma-deceiver ngayon sila yun. You should be aware of that. So, ayan. Isip mo daw. Or, basta, intuition mo, isip mo. You're connected sa God. So, ayan. Siguro alam niyo, mahilig ka manalangin, no? At mag-pray sa God. O kay Jesus Christ man. Diba? And may faith ka ngayon. Anong gusto sabihin sa iyo ni Seven of Pentacles?
I bury myself in work to forget you. Binaon niya daw yung sarili niya sa trabaho. Binaon. Hindi yan. Ang translation niya sa ano eh. Hindi yan ang common na translation. Pero parang pabaon, no? Baon eh. Bury. Pero ito yun talaga. Sinubsob niya yung sarili niya sa trabaho para makalimutan ka. Pero hindi ka niya nakalimutan, di ba? So yan. Ito namang si King of Wands na yan. Anong gusto niya sabihin sa iyo? Si deceitful. I can't stop thinking about you. Hindi siya matigil kakaisip sa iyo. Na-obsess siguro si King of Wands na yan. Ano yung ibibigay na buhay sa iyo? Ano maging buhay mo? Tingnan natin kung saan maging maganda ang buhay mo sa kanila. Ano ang maging buhay mo kasama si Seven of Pentacles? Ano maging buhay mo kasama si Seven of Pentacles na yan? Ring. May ibibigay siya sa yung ring. Para makasal kayo, engagement ring. Sing-sing, pag kinasal kayo, mga ganon. And then, parang papakasalan kanya. Ano pa ang maging buhay mo kasama si Seven of Pentacles kung yan ang pipiliin mo? Maging masaya kayo. Maging komportable ka at home. Strong yung bonding nyo. Maliwalas. At maganda yung samahan ninyong dalawa. Positive, passionate kayo. And sa isa't isa. And harmonious. 6 yan sa numerology, 15 equals 6 yan sa numerology. Harmonious and there's balance pati. Palagi kayong mamasyal sa nature, yan, sa mga mapunong lugar o sa gubat-gubat o sa mga outdoors, and basta masaya kayong magkasama. Yan, masayahin kayong dalawa na magkasama. Saya lang kayo. Yun ang maganda pag may partner ka. Yung masaya kayo together. Hindi yung away ng away. Yung iba kasi, away ng away. Meron ganung mag-partner na away ng away. Laging away ng away. Basta ganun sila. may mga ganun. Hala pala, away talaga sila. Ibig sabihin nun, may demonyo yan eh. Sa buhay nila na nagpapaaway sa kanila. Let's see. Pero kayo, maging masaya kayo together. Yan. Masiyahin kayong dalawa pag magkasama kayo. Ito naman si King of Wands. Ano maging buhay mo pag yan ang nakatuluyan mo? Ano maging buhay mo kasama si King of Wands na yan? Snake. And ano pa ang maging buhay mo kasama si King of Wands na yan kung yan ang makatuluyan mo? Oh my gosh. Mice. Madaming mice. Ibig sabihin parang madaming piste. Hindi naman ibig sabihin piste talaga mice, no? Kasi may pakinabang naman yan eh. At hayop naman yan eh. Cute pa ngayon, di ba? Pwede mag-alaga kayo ng mice. No? Daga. Ayun, no? May daga naman dito. Hello, beaver. Para siya yung magpoprotekta sa'yo, no? Sa mga evil forces. Para siyang yellow beaver na tagapagtanggol mo sa mga yan ang magtatanggol sa'yo sa mga evil. Yan. Sa mga attackers. Sa evil forces. Yan. Ano pa maging buhay mo kasama si King of Wands? Okay naman. At poprotektahan ka niyan sa mga evil. Si King of Wands. Pero, marang traidor talaga to si King of Wands.
doon sa energy na Ten of Swords. Nagsisend siya ng demonyo, guys. Or ano to kasi kung nagsisend talaga ng demonyo yan siya, kung totoo man yan ang sinasabi ni Seven of Pentacles na tinatraidor siya, sinisendan siya ni King of Wands daw ng demonyo, gusto siyang patayin. Pwedeng evil ito si King of Wands, no? Pero ito magiging or poprotektahan sa mga evil, pwede din ganon. Pero may stable naman and secured yung pagsasama ninyo sa tahanan ninyo. Titira kayo sa isang bahay, yan. Mahal na mahal ka niya kasi King of Cups, may understanding siya sa'yo, pagmahal. Maayos naman yung pagsasama ninyo at para bang maniraan kayo banda sa sa place na may madaming puno sa paligid, ganon. And ito si Seven of Pentacles, ano pang maging buhay mo kasama si Seven of Pentacles na yan? Coffin. Bakit sa coffin? More clarification with a coffin here. Anuin kayo ng devil. Kasi sinisindan. Saan galing tong devil na to? Kay King of Wands? Let's see. Hindi. Gusto kayong kontrolin ni devil. Ayun na parang kayo nasa coffin, no? Kontrolin kayo ni devil. I-try ni devil na kontrolin kayo. Ayan. Na parang ilagay kayo sa kabaong ni devil. Ayan. Ay, tarantadong devil. Yan, ang maging buhay ninyo. So, ano pa ang pwede maging ganito, no? Kung mapakontrol kayo sa devil. Pero, it's up to you, no? Sa inyo. Pwede naman yan na maiwasan yan kung palagi kayong nananalangin sa God, di ba? At lalo kung mabuti naman ang inyong ginagawa, kundi kayo evil, di ba? Ano pa maging buhay mo kasama si Seven of Pentacles? Isa na lang. Talagang there's harmony talaga and love and balance inyong pagsasama. Umpisa talaga kayo na yung full of love is isa't isa. Yan. And ano pa maging buhay mo kasama si King of Wands na yan? Dalawa na lang sila. Dalawa asawa mo. Bawal away lang na sa tukanay. O kung babae, isang palanay. Joke lang. Crossroad. May mayaman ang buhay mo kasama si King of Wands. Yan. Makapag-build ka, para bang maging master builder ka. Parang gano'n. Kasi master builder na number 2 may mga mai-build ka o may mga maipundar ka ba ng mga source of income or any property ng mga ganon or business, pwede din ganon. Yung mga maipundar mo ninyong dalawa, maging wealthy ka, mamuhay ka ng wealthy at successful at maliwanag yung daanan mo. Pwedeng hindi si King of Wands na nag-send ng devil dito, no? Pwedeng yung devil talaga kasi hindi naman daw sinent ni base dito hindi daw sinent ni hindi isisent ni King of Wands to kung bakit may devil na maging ganito ang buhay ninyo, no? Parang kulong kayo ng devil, parang controlling kayo ng devil ba. Pero pag dito ka kay King of Wands ay
protektahan ka niya sa mga evil. Ayan. Kaya, maging maliwanag and successful and positive yung maging buhay mo. And maging mayaman ka pa. Wealthy. Pero dito, maging masayahin ka din, no? At mamahalin ka naman ng person mo kasi may devil. Maring hindi siya marunong magdepensa, magprotekta sa iyo at sa sarili niya sa mga ganyan na entity. Kailangan niyong manalangin lagi. Kagaganon. So, ayan, ito na lamang for collective reading, guys.